Akalain mo si Dunyor galit-galitan na nang dahil sa mga magna. Di ba? Ewan ko lang kung seryoso siya. Sa 2025 budget ay hindi pa tapos pag-usapan kung anong nangyari doon. May insertion at dapat pang imbestigahan, di ba? Ngayon, binoking ng isang congressman sa 2026 budget, yung magna, tuloy pa rin sila. So ito, alamin ko natin sa balitang to. Bakit kaya sila nagkagaganyan, di ba? Hindi ba sila takot kay Dunyor? Galit na. O eto, sa Abante News Online, DBM, DPWH, binaboy 2026 budget, binuking ng isang kongresista. Isinawalat ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno ang nangyari umanong walang hiyaan sa 2026 National Expenditure Program or NEP, kung saan naglaho ang mga proyekto na ipinanukala ng mga distrito at napunduhan ang mga proyekto na tapos na. Sana Tindi, di ba? Pera na naman yan. Yung 2026 budget, nag-uumpisa pa lang tayo dito. Nag-uumpisa pa lang tayo pero ang dami ko nang nakikitang mga katakatakang bagay. Sabi ni Puno sa isang press conference sa Kamara de Representatives noong Biyernes. Parang nabanggit din ni Senador Lacson yan Naku po, etong si Congressman Puno, malinis din ba siya? Ang sabi ba naman ng mga nagkokomento dyan, nako, kanya-kanyang laglagan, hugas kamay na. Paliwanag ni Puno, ang mga congressional district ay mayroong nakalaang pondo para sa mga lokal na proyekto at para sa 2026 ay nasa 150 million ang halaga nito. Hindi pa rin tapos sa mga budget na yan. Milyon-milyon na naman ang pinag-usapan. Saan naman mapupunta yan? Ang mga DPWH District Engineer at Regional Officer ay nagsusumiti umano ng listahan ng proyekto para sa mga congressional district. Nakakuha umano siya ng kopya ng isinumiteng listahan ng district at regional office ng DPWH. Pero nang tingnan umano ang NEP na binalangkas ng Department of Budget and Management, wala umanong mga proyekto ito at napalitan. Naku, mayroon na namang questionable pagdating sa mga budget na yan. Ano bang dapat gawin dyan? Akalain mo galit na yung Pangulo, pero parang hindi sila natatakot dito. Tuloy-tuloy pa rin Sinabi ni Puno na maging si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, ang panganay na anak ng Pangulo, ay nakaranas din ito. Ano ibig sabihin niya dito? Nako, andyan naman yung anak ng Pangulo. Andyan naman yung pinsan ng Pangulo. Pero hindi nila kayang kontrolin na hindi mapunta sa mga magna ang perang yan. Anong meron? Bakit ganon? Kung hindi ba naman napakawalang hiya ng gumawa nito? Ang malala umano ay ang nangyari kay Marikina City Representative Marcelino Teodoro dahil ang mga proyekto sa kanyang distrito na tapos nang gawin ay muling napondohan. Sana Sus, paano kung sabihin anong nagawa sa project na to? Ito, may naipakita sila. Pero tapos na. Ang galing nang naisip Para naman hindi masabing ghost project. Kasi, syempre, may maipakita. Yun nga lang, tapos na. Grabe, galing nang naisip. Wala na makakapigil sa kanila. Akalain mo sa Blue Ribbon Committee, may investigasyon na. Diyan sa House of Representatives, may investigasyon daw sila. May ginagawa silang investigasyon dyan. Ngayon, hindi pa rin takot yung mga magna. Sa parating na 2026 budget, ito pinag-usapan pa, pag-aaralan pa, pero may mga nasilip yung iba. Grabe talaga. Ang tindi na nila. Hindi na takot. Kahit galit na si Dunyor, hindi na sila takot. Bakit sino ba talaga ang dapat katakutan? Sino ba talaga dapat gumalaw dyan para matakot na ang mga magna? Sino ba? Sino ba? Dapat na bang palitan siya? Para naman matakot yung mga magna? Sino ba ang dapat na magiging Pangulo? Para isang salita lang, takot na sila. Alam nyo na. Sabi ni Romer Garinga, baka isisi nyo na naman yan sa Duterte. Ay malamang si Auntie Claire. Sisi nyo naman sa mga Duterte to. Budget 2026. Ayan na, questionable na naman. Magaling si Auntie Claire dyan. Lagi naman ang dapat gawin dyan. May magagawa ba ang Pangulo natin dyan? Hindi naman siguro siya weak leader, di ba? Kaya naman siguro niyang protektahan ang pera ng taong bayan, di ba? Dunyor, di ba? Sabi ni Roxanne Kinabo, nagtuturuan ng kanya-kanyang hugas kamay na. Yan naman talaga. Itong issue na to tungkol dito ay sana hindi po bigla ang manahimik na lang to. Sabagay, nandyan po si Senator Marcoleta.
tuloy pa rin naman yan yung pagpapaimbestiga niya. At abangan kung sino yung dapat managot dyan. Eto namang mga uhaw. Ako, bakit nasabi kong uhaw? Eh sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi nakapurma tong mga to. Tingnan nyo po yung inilabas na budget tungkol dito sa mga sa flood control project. Biglang boom yung malaking project na inailabas 2023, 2024, 2025. Biglang ang laki ng budget na ilabas. Ibig sabihin, talagang may pera ang Pilipinas. Pero bakit utang dito, utang doon? Diba? Ang laki ng inuutang. Pero may pera naman. Bilyon-bilyon. Pero napunta lang kanino? Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.